sabi niya yun, tutulong-tulong din naman daw siya. Ay, tumutulong-tulong siya. At pag may bakasyon naman, yun, nandun siya sa public school, malapit sa malaki kong bahay. Siyempre, no? Pero pinapakain ko rin siya. Kaya makakaupo ka na, Isko. Salamat. Isko, boy. Si Chona ay nakiusap sa akin, nakuhanan ko siya ng katunggali. Maraming hindi nagtagal. Pero itong babaeng pinaka-nagtagal, 3 years. Medyo hindi ko mas magandang galing ni Chona siguro, kaya medyo walang nagtatagal sa kanya. At ito ay si Jonalyn. Jonalyn! Jonalyn! Ito si Jonalyn siya. Alam ko yan! Jonalyn! Ito si Jonalyn siya. Alam ko yan! Siya ang utos-utusan ni Chona. Mais naman siya. Pero pakiramdam ko ay mahilig kumain sa kusina. Na mga tira ni JR. Well, ilang years na rin naman nakalimpas. Si Eduardo ay layag ng layag. Ako ay nangulila. Sinabi ko sa kanya na pero wala akong matres, kailangan meron din akong bagong mapagkakabalahan. So, sinabi ko ay mag-aampun ako. Niloko ko ng bahay ampunan, sinabi sa akin, masiglang bata at walang sakit. Ibinigay sa akin ang sanggol na si Stephanie. Halika rito. Pero sakitin si Stephanie. May mga tumutubo sa balat niya. So, siya si Stephanie, hindi niya alam na ampun siya. Alam ko na ngayon. Ay, hindi ko narinig mo narinig. Pasensya ka na, Iha. Si Stephanie ay kapatid na ni JR, pero ampun siya, kaya hindi niya medyo hawig. So, makakaupo ka na. Anyway, hindi niyo na itatanong, meron akong papa. Ang papa ko ay si Mang Juan. At siya ay bedridden na. Hindi na nakakasalita. At siya ay nandoon sa storage room. At dahil si papa ay nagkakasakit na talaga, kinuhanan ko siya. Napakabuti talaga ni Eduardo. Mahal na mahal ako. Kinuhanan niya ako ng private nurse at ito ay si Precious. Kaso si ama, si papa, si Precious parang nilalandi pa ata ng driver ko. Pakakapal ng mukha nito ni Boy. May anak na nga. Ay, may anak na nga. Siya si Precious. At yung tatay ko, ay yung papa ko ay makina na lang nagpapabuhay sa kanya. So wala na masyadong ginagawa si Precious. Buti na lang kamo at sakitin itong si Stephanie. So pinagstay ko siya. Siyang naging nurse. Salamat. Okay. Meron pala akong boy. Ang boy ko ay all around. Naglilinis ng CR, naghuhugas ng pinggan, naglalaba, oo, lahat ginagawa niya. Pero hindi ko alam, akala niya, hindi ko alam. Pag wala ako sa bahay, siya ay nagsiswimming. Si Ruben. Si Ruben ay mga 5 taon na din sa akin. Natutuwa ako sa kanya. All around siya. Dati niya niligawan ng yaya ni JR na ipapakilala ko rin sa inyo maya-maya lamang. Mapo ka na. Thank you, ma'am. Ang yaya ni JR na si Yaya Lucing. Humali ka dito. Tawag ka. Lucing. Ang pangit. Ay, ano yung pangalan? Baka malunod ka, promise. Halika na rito, Lucing. Wala tayong magagawa. Yun ay pinangalan sa'yo ng census. Ano magagawa natin? Ito si Yaya Lucing. Palaban siya. Wala akong magawa dahil tuwing tatanggalin ko siya, ayaw ni JR. So, kahit lagi kami nagkakaaway, wala akong magawa dahil paborito ko naman ang anak ko. Siya lang ang nakakapagpatain kay JR. At marami siyang nilalandi dito. Isa na nga dito ay si Ruben. Si Eduardo pa. Si Eduardo. Ang galing. Wala na. Sinabi ni Eduardo na hindi totoo. Kinonfront ko siya kanina. Sabi niya, hindi daw talaga niya nilanti si Lucing. Mukhang panty ako. Panty ako. Okay. So, ako ay merong kapatid, pero may sakit. Pipi siya. Siya ay si Guada. Guadalupe. Ate Jane pa! Anak ka lang ng day. Ito, si Guada. Maganda siya, pero pipe. Walang kumakausap sa kanya. Pipe siya. Siya ang aking sumunod na kapatid. Akala ko siya na yung bunso, pero meron ako nalamang kwento maya-maya. Sasabihin ko sa inyo. Maraming salamat, Guada. Wala akong asawa. Dahil pipi siya. Nung malapit ng malagutan ng hininga
Si Papa, inamin niya na meron siyang anak sa labas. Nagulat kami ni Guada, pero mabuti ang puso ni Guada. Malamang ako hindi. Magaspang ang ugali ko. Siya si Carmela. Carmela, halika rito. Hindi ko siya gusto. Ang anak ko sa labas, di ba, Jonalyn? Sinabi, umiyak ako one time sa kusina. Saging at gatas. At gatas pata ni JR yun. Si Carmela, sabi ni Ama, gusto daw niya makita ang kanyang mga anak, meron siyang anak sa labas, bago siya malagutan ng hininga. So, pinatira ko siya dito sa bahay ko. Pero nung hindi na nakakapagsalita ang Ama, siya ay kumatos na at baka na lamang ang nagpapagaling sa kanya. Ginawa ko rin siyang katulong. Umalis ka sa tabi ko. Manolo. Handali!